Hello mga Kalode Waps, welcome back to my YouTube channel. And for today's topic, bibigyan ko kayo ng idea kasi may mga nag-PM sa akin. Actually, may nagsumbong sa akin sa PM. Ang ginawa niya kasi is pinapeke niya po yung diploma niya at saka transcript of record dahil sa kadahilan na gusto niya makapag-apply dito sa Taiwan. Kaya explain ko po sa inyo ng maayos para mas maintindihan niyo kung dapat niyo po ba talagang pikein yung educational attainment niyo para makapag-apply dito sa abroad, lalong-lalo na dito sa Taiwan. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga idol, no, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, meron pong nag-PM sa Facebook account ko. Actually, nagsusumbong siya. Kasi nga, nakikita niya sa mga vlogs or sa mga content creator na nandito sa Taiwan na bawal daw pikein yung diploma. Okay? Actually, isi-share ko po sa inyo, based to sa experience ng isang kakilala ko na nandito na sa Taiwan. Hindi ko na lang papangalanan yung agency para respect na rin po sa process nila. Okay, ganito po yun. Meron akong kakilala na nagsasabi, during nung nag-apply sila before, kapag once na nag-apply sila sa agency na to, hinihiwalay po nila yung high school graduate sa college graduate. Iniiba po nila ng orientation. Pero base dun sa screening, syempre sabay-sabay po yan. Nagkakaroon lang tayo ng segregation after na ma-screen yung mga documents natin or mga documents nila nung nag-apply pa sila dyan sa Pilipinas. So, hinihiwalay po ng orientation room yung high school graduate at college graduate. Magkaiba po sila ng orientation. So, base po doon sa mga nandoon pala sa college graduate na room, ayun sila, malaki yung chance na makapagtrabaho dito sa Taiwan. While doon sa mga sineparate na high school graduate is hindi naman sa sinasabing walang pag-asa. Kumbaga, ginawa ng paraan ng agency. So, ang mga naging instruction ng agency is yung mga high school graduate magpagawa po ng diploma na katunayan na nakapag-college sila or college graduate sila. Then, pag-aralan na lang po nila yung napili nilang course para if in case na tanungin, meron po silang masasagot. Take note, agency na po ang nagsasabi niyan. So, ibig sabihin, pwede siya. Okay? So, sa ibang agency, hindi nila yan sinasabi. Kasi yung iba naman is hindi naman lang kinukonsinte ang mandaya. Pero, hindi naman ibig sabihin na dinaya mo ang documents mo, masama na po yung intention nyo. Meron tayong tinatawag na white lies, okay? Yung white lies po, ginagawa natin yan, lalo na kapag wala na talaga tayong paraan or hindi tayo pasok sa qualification. And also, ang kagustuhan mo lang naman is makapagtrabaho dito sa Taiwan para masuportahan yung pamilya mo or yung sarili mo dyan sa Pilipinas. Kaya bakit po, meron pong mga content creator o mga vlogger na nagsasabi na bawal po pikein yung diploma. Bakit? Naranasan nyo na po ba yan? Hindi naman po kasi sa pangungunsinte yung ginagawa ko. Kumbaga, binibigyan ko lang po kasi ng idea and also, hindi ko po pinuputol yung pangarap ng mga aplikante na makapagtrabaho dito sa Taiwan. Kasi isipin nyo ha, bakit ba maiisip ng isang aplikante na pikein yung diploma nila or transcript of record? Dahil din po kasi yan sa mga qualification or sa mga matataas na standard ng mga agency dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang ha, dito po sa Taiwan, pagdating namin dito, hindi na po talaga yan pinapansin yung mga educational background. Kaya para sa akin, napaka-unfair po sa mga gustong mag-apply na mga kapwa nating kababayan dyan sa Pilipinas kasi nagkakaroon po ng discrimination. Lalong-lalo na po yan sa height. Sa totoo lang ha, dyan sa Pilipinas, nung kami sa agency namin, ang nakalagay po noon during hiring ng company namin is 165 cm sa lalaki. Pero, during interview, may nakikita ako na mas maliit pa sa akin. And also, pagdating namin dito sa Taiwan, nakita ko sa job contract na pinirmahan namin na 155 cm lang pala ang hinihingi ng company. Tapos, pagdating sa mga job posting ng mga agency dyan sa Pilipinas, tinataasan nila yung hinihingi na standard ng company dito sa Taiwan. So, hindi mo rin masisisi talaga sa mga kababayan natin na gumagawa ng paraan. Kasi dyan pa lang sa agency, di ba, mayroon ng hindi tama or mayroon ng maling ginagawa. Pero sa totoo lang, maiintindihan ko rin ng agency. Since ang naging previous work ko kasi before dyan sa Pilipinas is isang HR coordinator ng isang local recruitment
or manpower agency. Kaya naiintindihan ko rin sila kasi kapag mas hiningi po kasi ng kliyente namin na, for example ganito para mas maintindihan nyo. For example, meron si seller na pinost sa Facebook na sabi, for sale, palagay lang natin, mangga. 1 kilo, 50 pesos. Okay? Pero pagdating ng in-order ko through online, pagdating ko dito is 1.2 kilos pala yung dumating. So, ibig sabihin may pasobra. So, as a customer, kumbaga, mawiwiling ako na bumili sa kanya kasi nga may mga pasobra which is hindi naman kasama dun sa post. Kumbaga, na-exceed niya yung expectation ko. Kumbaga, nilampasan niya pa expectation ko kasi, di ba, ang in-expect ko lang is 1 kilo pero ang dumating is 1.2 kilos. So, ganun din po ang ginagawa ng agency. Strategy para sa kanila na kumuha ng tao yung company dito sa Taiwan. Kasi, iniisip nila na, yung pinapadala nila dito, mga, lagpas pa sa standard na hinihingi ko. Pero, hindi na alam ng mga company dito sa Taiwan na pinapadala mga kupal. Marami yan dito. Kung sino pa nga yung mga hindi deserving na magkapatrabaho dito sa Taiwan, yun pa yung napupunta sa totoo lang. Kasi marami talaga dito mapagmataas, tsaka yun, mataas ang tingin sa sarili. Diyos ko. So, mabalik na tayo dun sa topic. So, ayun, kaya naiisipan ng mga aplikante or mga kababayan natin na pikein yung diploma kasi nga, kadalasan or karamihan sa mga job posting ngayon is college graduate or college level. Meron nga kasing mga aplikante na qualified naman, may mga experience, 'di ba? Hindi nga lang sila nakapagtapos ng college. Kasi 'di ba hindi naman lahat or hindi naman tayo lahat biniyayaan na makapagtapos ng college, 'di ba? So, marami naman kasi yung factor. Meron nga diyan iba gusto makapag-aral ng college pero wala lang kasi talagang pera. Kaya sana wag po natin silang husgahan kasi hindi na po natin alam kung ano yung naging kwento ng buhay nila. So, ang tanong, nakikita po ba ng agency kung pinapeke niyo po yung diploma? Ang sagot po niyan ay hindi. Hindi po malalaman ng agency. Kaya nga, ang sabi ko, if in case na isipan nyo na makapagpagawa ng diploma, aralin nyo po yung kurso na pinili nyo kasi sometimes, tinatanong po nila yung about sa course nyo para lang po maging ready. Pero kung hindi naman tanongin, edi mas maganda. Kailangan na rin kasi natin talagang gumawa ng paraan. Kasi kung hindi mo lalagyan ng diskarte, Diyos ko, huwag kang umasa makakapag-Taiwan ka. Ang labanan ng mga aplikante dyan sa Pilipinas, naku, madugo. Kasi ang dami po nag-a-apply ng mga aplikante papunta dito sa Taiwan. Kung makikita nyo po sa mga video na nakapost online. Alam ko rin naman ho, sa dami ng aplikante, hindi naman po talaga yan lahat masiselect or mabibigyan ng chance na makapagtrabaho. Pero sana pilitin nyo na isa kayo sa sasama na makapagtrabaho dito sa Taiwan. Ewan ko ba kung bakit kasi nila tinataasan yung standard at mga qualification dyan sa agency. Pero para sa akin mas pipiliin ko kung hindi ako nakapagtrabaho dito sa Taiwan. Pipiliin ko talaga na baka isa na rin ako sa mga gumawa ng diploma. Sa totoo lang. Kasi kung hindi ko gagawa ng paraan, walang mangyayari sa akin, huy. Ayun, sana nakatulong tong video na to. Don't forget to hit the subscribe, pa-like, and pa-share na rin para ma-inform yung mga kapwa-aplikante natin na gusto magtrabaho dito sa Taiwan.